I woke up this morning and with eyes still closed. My hand moved on its own and searched for a soft female body beside me in bed. But the space beside me was empty. Bumuntong hininga ako at dumilat para tapunan ng tingin ang bakanting espasyo sa kama ko. Once again, I felt that exasperating frustration inside my chest. It had been 2 weeks since I went from Coron. But whenever I woke up, I would always feel I was in that room I occupied in that island resort with Patty beside me. I felt like I'm haunted. I couldn't stop thinking about that night we spent together. I couldn't stop thinking about her. This had never happened to me. Mahina ang short-term memory ko pagdating sa mga babaeng nadala ko sa kama. I would share a passionate night with them, but the moment I left them the next morning, I forgot about them. Walang lingering effect. But with Patty, it's different. It had been 2 weeks, but memories of that passionate night we shared together remained vivid in my mind. I kept thinking about her face, her lips, everything about her. I wish I could see her again. Bumalikwas ako ng bangon at umiling-iling ng marahas. No, I couldn't break the protocol. That was just a one-night stand and I didn't even set it myself. Si Patty ang nag-set niyon. Nang magising ako ng umagang iyon sa Island Resort 2 weeks ago, wala na siya. Umalis na siya ng resort. Iniwan niya ako nang wala man lang pasabi. Then I realized she purposefully did it. She treated what happened between us as one night stand. Ginawa niya sa akin ang ginagawa ko sa mga babae. Hindi ko sinasadyang ituro ang tungkol sa casual pero nabanggit ko iyon kaya mukhang natutunan na rin niya. I'm not sure if I'd be proud that she had learned that from me. Bumangon ako para simulan ng araw pero habang nasa trabaho ako, maya't mayang pumapasok sa isip ko si Patty. I wondered where she was right now. Naka-move on na kaya talaga siya sa ex niya? Was she doing well? Hindi ko na malalaman ang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko na siya makikita pa o makakausap man lang. Wala kaming contact information ng isa't isa. Ni hindi ko alam kung taga saan siya at saang kumpanya siya nagtatrabaho. I couldn't even search her name on Facebook because I didn't even know her last name. Why should I care? Anyway, was she someone special? Bakit? Dahil babago pa man na may namagitan sa amin ng isang gabi. Nakasama ko siya ng 3 araw, nagkakakwentuhan, nagkakatawanan. Tinulungan niya akong makuha ang isla, El Teo. She was fun and very charming. She's a good woman. So, that's what separated her from the rest. We had some good times together and I owed her something. Kaya hindi ko siya makalimutan. Wala kasi akong ganoong klaseng experience sa ibang babae. Not to mention, the night we had shared together was incredibly amazing. Pero makakalimutan ko rin si Patty after a week. I'm sure, hindi ko na siya maiisip pa. Naglalakad kami ni Anton palabas sa lobby ng isang 5-star hotel kung saan naganap ang meeting namin with one of the investors of El Nido project. Nang may mamata na akong isang babaeng nakatalikod na pamilyar ang figura at buhok. Nakasuot siya ng mahabang black dress na hakab sa katawan. Natigilan ako nang maisip ng maaring si Patty iyon. Of course, I was aware of that possibility of coincidentally seeing her somewhere. Maliit lang ang mundo. Aware of possibility. My ass. Oo na, I'm not just aware. I'm silently wishing for that possibility. Inaamin kong palagi kong iniisip tuwing nasa crowd ako na sana makasalubong ko sa daan si Patty isang araw. And right now, I was thrilled. What if that woman was Patty? Sinundan ko ng tingin ang babae. I was torn between approaching her and letting her slip away. Somehow, I was threatened by the fact that this woman had been boggling my mind for a month now. A freaking month. Wala pang babaeng nananatili sa isip ko ng ganoon katagal. I needed to forget about her. Pero hindi ko maialis ang tingin sa babae. Hey, are you listening? Tanong ni Anton. Ni hindi ko siya tiningnan.
Natagpuan ko na lang ang sarili kong binibilisan na ang lakad para maabutan ko ang babaeng palabas na ng hotel. Patty! Tawag ko sa babae na hindi lumingon. Mas binilisan ko pa ang paglakad hanggang sa mahagip ko ang braso niya. Ganon na lang ang paghihinayang ko nang humarap ang babae at malaman kong hindi siya si Patty. I'm sorry, I thought you were Patty. Ngumiti ang babae. Is that a trick to get my name? The woman was gorgeous. Her smile was inviting. She's actually my type. No, I really thought you were someone I knew. Naglaho ang ngiti ng babae at pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. In another instance, I might have beaten her subtle flirting but I wasn't in the mood right now. And I wondered why. May humawak sa balikat ko. Nilingon ko si Anton na halata ang paghihinala sa muka. Who's that? Tanong niya. Dude, she's hot. Akala ko si Patty. Patty? Was that the woman you said you screwed in Coron? Hindi ko nagustuhan ang salitang ginamit ni Anton, screwed. I didn't use that word when I told him about Patty. But then, kailangan pa ako naging metikuloso sa term na ginagamit? Totoo naman, I screwed Patty. Ano bang salita ang dapat kong ipagamit kay Anton para ipantukoy roon? The woman I've made love with Coron. Was awkward iyon, di ba? Yung tumulong sa'yo para mapapayag ang asawa ni Don Tim Gatchalian na ibentang isla nila? Dagdag pa ni Anton. Tinanguan ko na lang siya at pinagpatuloy na ang paglalakad palabas ng hotel. That's interesting. What do you mean? Tanong ko nang hindi bumabaling kay Anton. Bakit mo hahabulin ng gano'n ng isang babaeng naka one night stand mo? Natigilan ako. Nang sulyapan ko si Anton, nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. May rason siya para magtaka. Alam niyang kapag nakasama ko na ng isang gabi ang isang babae sa kama, hindi ko na pinapansin ang babaeng iyon kahit makita ko uli. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong ni Anton. Why are you talking about? What are you talking about? Patay mali siyang reaksyon ko. Patty helped me get the El Nido project. Natural lang siguro na kausapin ko siya kung makita ko ulit siya. Tumaas ang kilay ni Anton. Wow, I never thought you could be that appreciative. Halatang naiintriga siya. I snorted. Hindi ko na pinansin ang sarcasm niya. This Patty must be really, really hot, sabi pa ni Anton. Nakasakay na kami ng kotse niya. She was. And she must be really great in bed. Pagpapatuloy pa ni Anton na nang balingan ko ay nakakaloko ang tingin. Shut up and just drive. I gave him a warning look. Wah, mukhang lalo siyang naintriga. I'm beginning to think this woman is special. Patty was special indeed. Isang buwan na ba naman ang nakalipas pero hindi pa rin siya mawala sa isip ko. She must be freaking special for that matter. Do you want to sleep with her again? Pangungulit ni Anton kahit alam kong nahalata niyang wala ako sa mood. Napatulan ng panunuyo niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Parang nag-e-echo ng paulit-ulit sa pandinig ko ang tanong ni Anton. Napapikit ako ng mariin. I was trying to dodge the idea, but hell. Yes, I would love to sleep with Patty again. I had never wanted to sleep with that same woman again after I had with them the first time. Ngayon lang, si Patty lang. At hindi ko alam kung bakit she's not the hottest woman I slept with, neither the greatest one in the bed. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit gusto ko uli siyang madala sa kama. Pang one night stand ka lang, pare. Paalala ni Anton. Kaya imposibleng gusto mong pumangalawa sa babaeng nakasama mo ng isang gabi sa Coron. I mean, that's absurd, right? Jake Santillan won't even ever sleep with the same woman twice. Never. Nang muli kong balingan si Anton, nakita akong nakakalokong ngisi niya. Pinagkakatuwaan ako ng gago. But then, he's right. I ought to thank him for the reminding me that I never slept with the same woman twice. Hindi mababali ng isang babae ang routine ko. And besides, hindi ko na makikita pa ulit si Patty. I should just forget about her completely. I shouldn't let her enter my thoughts from now on. Just like how I blocked women from entering my life, I should also block Patty from entering my mind. From now on, Patty was history. Nagmamaneho ako sa kahabaan ng Ayala Avenue nang tumawag si Ellie.
Nakakabit ang mobile phone ko sa phone cradle ng kotse kaya pinindot ko na lang ang button sa dashboard para tanggapin ang tawag. Yes, Ellie? Okay na sir, they have already signed the additional provision in the contract. Good, pero nagtanong sila sa akin tungkol sa inyo ng girlfriend nyo. Girlfriend? Nagpakawala ako ng hininga. Iyon ang dahilan kung bakit ayokong humarap sa mag-asawang gatsalyan. Alam kong magtatanong na naman sila tungkol kay Patty. Obviously, the old couple was expecting that my romance with Patty and Coron was still going strong after 5 weeks. Hindi iyon naisip ni Patty nang kakotsabahin niya. Ako, para magpanggap kaming dalawa na estrangherong nagkakilala at naging magkaibigan sa island resort na pare-pareho namin pinuntahan sa Coron more than a month ago. Hindi niya naisip na mag-i-expect ang mag-asawa na nagpatuloy talaga ng pagmamahala namin ni Patty sa isla hanggang sa kasalukuyan. When I met with the oldest after we all left Coron, she asked me about Patty. Sa takot na baka bigla silang umatras sa pagbenta ng island LTO. Kapag nalaman na wala na kaming communication ni Patty at hindi totoo, ang kwentong iniimbento ng babae. Sinabi ko na lang na going strong ang relasyon namin ni Patty. Kinutsaba ko pa si Ellie para suportahan ang kasinungalingan ko. Mr. and Mrs. Gatchalian had met with my father as CEO of Everest in a business meeting, but it was a relief that they spoke only about business. Kaya walang kamalay-malay ang daddy ko sa kalokohang ginawa namin ni Patty para mapapayag ang mag-asawa. And they want to invite you and your girlfriend for dinner in their newly opened restaurant. Shit, ano sasabihin mo? Sabi ko, sasabihin ko sa inyo. I groaned. You should have thought of an excuse, Ellie. Excuse? You should have told them Patty is not feeling well these days kaya hindi siya pwedeng makasama sa dinner. No, she's in Europe right now. Nasa Greece. 1 month siya roon or 2 or better yet. She has decided to live there for a year. But we won't stop communicating. Bibisitahin ko siya once every month. We've decided to have a long distance relationship in the meantime. But we do still love each other. Wow, sir, pwede ka palang maging romance writer. I wince. Damn it, Ellie. Tumawa si Ellie. I don't think they will buy that story. Sir, natunugan ko na parang naghihinala si Doña Elvira na nag-break na kayo ni Patty. Baka lalo lang siya manghinala na wala na kayo ng pretend ng girlfriend nyo kapag narinig ang kwento ninyo. Anyway, bakit ba kasi kailangan nyo magpanggap pa rin? Nakapirma na naman na sila ng contract. Hindi na sila pwedeng umatras. Kaya kahit sabihin yung hindi nag-work ang relationship ninyo ni Patty, wala nang magiging epekto sa project. Oo nga naman. Hindi ko lang alam kung bakit parang ayokong ma-disappoint ang romantic couple na hindi tulad ng sa kanila ang naging love story namin ni Patty. Maybe I was just guilty of taking my part in making them believe in a lie. Alright, Ellie, see you at the office. I'm hanging up. At pinatay ko na ang tawag nang magpaalam na rin si Ellie. Nagminor ako na makita ang orange traffic light pero muntik na akong masubsob sa manibela ng may bumangga sa likod ko ng kotse ko. Shit! Some idiot didn't seem to know how to use brakes and stop his damn car properly before a red light. Uminit ang ulo ko. Kakabili ko lang ng kotse pero mukhang may sumira agad. Lumabas ako ng kotse para i-check ang bumper ko. Isang puting Ford Focus ang nasa likuran ng kotse ko. Nang i-check ko ang bumper, nakita ko ang hindi kalalimang dent. Nevertheless, I was pissed. Ready na akong sitahin ng lalaking driver na nasilip ko sa windshield. Na mukhang naghahanda na sa pagbaba pero nakuha ang atensyon ko ng katabing kotse ng nakabangga sa akin. Nakababa ang bintana ng driver seat at may babaeng nakadunga mula roon. Namimilog ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Natigilan ako at tinititigan ng babae. I was sure I wasn't mistaken. This woman was Patty? Mahinang sambit ko. Boss, pasensya na, sabi ng lalaking nakabangga sa bumper ng kotse ko. Hindi ko na malayang nakalapit na pala siya sa akin dahil hindi ko maalis ang tingin kay Patty. I couldn't believe I'm seeing her again. Boss? It's okay. Putol ko sa sasabihin ng lalaki. Thank you for bumping my car. You can go now. Tinapik ko na
Tinapik ko pa siya sa balikat. Ha? Halatang nabigla ang lalaki. Hindi ko na siya pinansin. Namalayan ko na lang na naglalakad ako papalapit kay Patty. Damn! She's so beautiful I couldn't take my eyes off her. Kaharap ko na si Patty sa isang table sa Starbucks at nag-uusap na kami pero hindi pa rin ako makapaniwalang nasa harap ko na siya. I had been 6 weeks and I never thought I'd see her again. Ngumiti si Patty pero halatang alanganin. Hindi ko alam kung dahil nako-conscious siya sa hayagang pagtitig ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang hindi mo pinanagot ang nakabangga sa bumper ng kotse mo. Sabi niya habang sumisipsip ng mocha frap. Hindi ako ganoon ka-tolerant sa mga nakakabangga sa kotse ko. Pero kung hindi binangga ng lalaking iyon ang kotse ko, hindi ko makikita si Patty. Kaya pinalampas ko na lang ang loko. Besides, I needed to approach Patty before she's gone again. Insurance na ang bahala sa kotse ko. Saka hindi naman ganon kalaki ang tama. Ngumiti ako. I never thought I'd see you again. Me too. Tumawa si Patty ng bahagya. Pero halatang nag-aalangan siya. Dinampot niya ang tinidor sa platito niyang may blueberry cheesecake. You didn't even say goodbye. Nabitiwan niya ang tinidor. Suddenly, her cheeks turned pink. Lumunok siya kahit wala pang naisusubong cake. She's obviously blushing or shy over something. Dahil ba naalala niya ang namamagitan sa amin sa huling gabi namin sa Coron? Pinigilan ko ang mapangiti sa amusement. Kailangan bang nag-goodbye? Tanong ni Patty. I grind. Biglang naningkit ang mga mata niya. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Lumingalingan siya sa paligid pagkatapos ay nagpatuloy sa mahinang tinig. Of course, that was just a one night stand. Hindi na kailangan ng goodbye kasi understood na yun, right? Muli siyang lumingalingan sa paligid na parang sobrang guilty at alalang-alala na may makakaalam na nakipag one night stand siya. Hindi ko na napigilan ang matawa. Halatang hindi niya nagustuhan ang reaksyon ko. Anong nakakatawa? Sorry, it's just that I'm just happy to see you again. Nawala ang pagsasalubong ng mga kilay ni Patty. Parang bumalik ang pagkailang niya pero ngumiti rin siya. Pagkatapos, totoo? Hindi ba dapat iwasan mo ako? Bakit naman? Dahil mukhang hindi niya kayang ituloy ang sinasabi. Dahil, tanong ko kahit parang alam ko na gusto niyang sabihin. Dahil, bumuntong hininga siya. Ganon ang gawain mo, di ba? After a night together, hindi mo na pinapansin ang babae. Parang hindi mo na sila kilala. Kaya ka ba umalis nang walang paalam? Oo, kasi ayokong ihuyo. Ihuyo mo ako kapag nagkita pa tayo after ng gabing iyon. Baka masapak kita. Hindi ako sanay sa ganun. Pinigilan ko ang mapangiti. Pero natutunan ko ng diskarte mo. You are so shrewd. Nabura ang ngiti ko. Natutunan ng diskarte ko? So do I go around now having casual with different men? Salon niya habang namimilog ang mga mata. Yun bang gusto mong itanong? Of course not. Hindi ko ginawa ang lahat ng tinuro mo. Pero some of them, nagawa ko na at ginawa ko pa. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong maramdaman ng relief sa sinabi niya. Tulad ng, curious na tanong ko, tulad ng, I shouldn't avoid flirting. Sinabi ko ba yon? Hindi directly, pero ganun na rin yun. Sinabi mo na magkaroon ako ng conscious effort na huwag magkaroon ng emotional involvement sa isang lalaki. At dahil doon, hindi na ako nagpapaligaw. Hindi ko na pinapansin ang lahat ng lalaking nagpapakita ng interes sa akin. I don't even return their smiles. I did not tell you to be a man-hater. Kailangan kong maging hard sa kanila para hindi na sila magtangkang akitin pa ako. Marami kasing mga pa-fall na lalaki. Maybe you just don't have enough resistance kaya mas pinili mo na lang ang option na yon. I don't want to fall for another jerk. Sabi mo nga, I can tell a jerk when I was C1. Kaya mas mainam na lahat na lang ng lalaking magpa-cute sa akin. Iwasan ko. Isn't that too much? Hindi ko na ba hinahanap-hanap ang romance? Tanong ko. Romance? Yung holding hands, yakap or any skin to skin. I remember you told me you were used to it. So it's hard for you not to crave it. Bumuntong hininga si Patty.
I'm trying not to crave it anymore. Hindi na ako nagbabasa ng romance novels at nanonood ng romantic movies. Gaya ng bilin mo. Iniwasan ko na ang mga bagay na magkaka-encourage sa akin na ma-in love uli. Wow. Hindi ko alam na magiging ganon kaka-drastic ang pag-iwas ni Patty sa pag-ibig. So drastic she's ready to deprive herself or even the pleasures of casual flirting. Sa karir ko, ako ang nakafocus ngayon. Natutunan ko na mas mahalin ang trabaho ko. May I know what your job is? Curious ang tanong ko. Advertising manager. Saan? Bahagyang tumaas ang kilay ni Patty. Bakit mo tinatanong? Wow, mukhang natuto na nga talaga si Patty. Hindi na siya basta-basta nagbibigay ng personal information sa lalaki. Well, bakit nga ba? Hindi naman ako pala tanong ng personal information. Malay mo, kunin namin ang serbisyo nyo sa isang upcoming projects namin. Nasabi ko ba sa'yo that I'm the project director of Everest Land Development? Think first, mabilis na sabi ni Patty. Halatang nagka-interes siya. Think first, media advertising. Kung seryoso ka dyan, our agency would be very glad to work with Everest, of course. Would you like my business card? Call me as soon as possible and I'll discuss with you what our agency could offer based on your advertising needs. Bahagya akong napangiti. Wow, you seem really focused on your career now. Ngumiti si Patty. Hindi kasi ako iiwan ng trabaho ko. Ako lang ang may karapatang iwan siya kapag ginusto ko. Hindi niya ako pagsasawaan. Ako lang ang posibleng magsawa sa kanya. At higit sa lahat, hindi siya jerk. Kaya imposibleng lukuhin niya ako at ipagpalit sa iba. I could not help but laugh. Ang sarap. Bulalas ni Patty pagkatapos niyang maubos ang isang baso ng martini. We had dinner in a restaurant after we left the coffee shop. After dinner, I invited her for a drink which she did not refuse. So I went to this bar. Hindi ako makapaniwalang kanina ko pa nakasama si Patty. We talk about anything and everything and we're enjoying each other. This experience was new to me. I never hung out with any of the women I've been to bed with. Si Patty lang ang babaeng ginusto kong makasama pagkatapos na may mamagitan sa amin. Perhaps because I knew she wouldn't likely fall in love with me because she knew pretty well how I operated. Perhaps because I knew she's not interested in love anymore, so she wouldn't likely trap me into a relationship or something. Patty was like safe zone. The only problem was she wouldn't allow flirting anymore, which was quite frustrating because I thought she was too sexy tonight. Inaamin ko na kanina pa ako natutuksong hawakan siya. It was a torture seeing her right in front of me and yet I couldn't touch her. But come to think of it, nabanggit ni Patty kanina na mula nang bumalik siya sa Maynila, galing ng Coron ay hindi na siya nakakalabas na lalaki ang kasama. Hindi na siya nakikipag-date sa kahit sinong lalaki. Obviously, hindi ako kasali sa mga lalaking iniwasan niyang makapasok sa kanyang buhay dahil sumama siya sa akin. Maybe because just like she was to me and I'm special case. So, maybe I was allowed to touch her. I secretly glanced down her lips and I swallowed. Her lips were wet with martini and I'd like to taste martini by kissing that sweet mouth. Malinaw pa sa alala ko kung paano ko'y nagka ng mga labing iyon ng gabing iyon sa resort at kung paano tinugon ng mga iyon ang mga halik ko. I had never slept with the same woman twice, but I think I'd like to break that routine tonight. Thank you for the drink. I think I should go home. Bago pa ako malasing. She giggled. The night is still young, Patty. Sunday bukas, walang pasok. Maybe we should make the most of the night. My pad is just nearby. I have a great selection of liquors in my... Are you trying to sleep with me again? Tanong ni Patty. Natigilan habang nakatitig sa akin. Alam kong nakikita niya sa mga mata ko ang paghahangad. I couldn't conceal how I wanted her. Yes, bahagyang lumaki ang mga mata at umawang ang mga labi ni Patty. No way! Pagkatapos ay bigla na lang siyang tumawa pero tumigil din kaagad at tumitig sa akin. No, Jake, I don't sleep with the same man twice.
Pinagmamasdan ko ang golden letter na naka-emboss sa perfectly designed wall ng labas ng opisina sa 12th floor ng gusaling iyon. Think First Media Advertising. Hindi ako makapaniwalang pinuntahan ko talaga ang opisinang pinagtatrabahuan ni Patty. Hindi ko siya makukontak dahil hindi niya ako nabigyan ng business card. Kaya nagsadya ako roon para makita siya. I'm not sure if she wanted to see me again because 2 nights ago, she rejected me and I couldn't get over it. No, Jake, I don't sleep with the same man twice. I shouldn't have told her about that rule. Nagamit tuloy niya sa akin. I had never felt this frustrated. Hindi ako sanay sa tinatanggihan. I was here to prove to myself that if I had Patty once, I could have her again. Yes, maybe I was an egotistical jerk for that matter. But I also wanted Patty. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa kanya, pero sa palagay ko, hindi ako mananahimik hanggat hindi ko siya nakukuha uli. Maybe if I had her again, I'd stop thinking about her. Halatang nabigla si Patty nang makita ako sa hallway. She even dropped the folder she was holding. Sumabog sa sahig ang mga papel. Tinulungan ko siyang pulutin ang mga iyon. Anong ginagawa mo rito, Jake? Tanong niya habang nakaluhod kami sa sahig at pinupulot ang mga papel. Ngumiti ako. You forgot to give me your business card. Kaya ka pumunta rito? Para lang humingi ng business card ko? Well, I'm considering your advertising agency to work for the promotion of Isla El Teo. Nabitiwan ulit ni Patty ang folder na pinulot habang nakatitig sa akin na parang hindi makapaniwala. Are you sure? Tumango ako at dinampot ang folder para sa kanya. Inalalayan ko siyang tumayo. Pero hindi ba lahat ng projects nyo ang creative minds ang may hawak ng accounts? Ang advertising agency na palaging kinukuha ng Everest ang tinutukoy ni Patty. Paano mo nalaman yan? Nasabi ko ba? Hindi. I kind of research about it. Out of curiosity. Bumalik ang ngiti ko. I see. From now on, you don't have to research about Everest if you're curious about our company. I can tell you everything about us. Seryoso ka ba sa gusto mong kami ang humawak ng promotion ng Isla El Teo? I mean, creative minds in an advertising giant? Hindi pa namin sila kayang i-bet. Puro big time kasi ang mga hawak nilang kumpanya, tulad sa inyo. Why not? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nakuha namin ang Isla El Teo. Tumangutango si Patty, na tipong naliwanagan. See. So you're returning the favor. Tumango ako at unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi niya. This is great news. I'm sure maluluka ang boss ko kapag malaman niyang nandito ka para bigyan kami ng malaking project. Halika sa loob. Papakilala kita sa kanya. Meron lang akong isang maliit na kondisyon. Unti-unting nambura ang ngiti ni Patty. Ano yon? Have dinner with me. Tuluyan ang nabura ang ngiti ni Patty. Tinitigan niya ako na para bang binabasang isip ko. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagdududa ang tingin niya. Lumingali nga siya sa paligid, walang tao. Are you planning to try to seduce me to sleep with you again? Mahinang tanong niya. Why was she so blunt all the time? Because if you are, my answer is still no. Tama na yung isang gabing nakalimot ako sa sarili. Disappointment filled my chest. Hindi ko lang ipinahalata. Did you regret it? Hindi ko napigilang itanong. Regret what? She stuttered. You know what I'm talking about. Nag-iwas ng tingin si Patty na para bang may iniiwasan siyang mabasa ko sa mga mata niya. Yumuko siya para sulyapan ng wristwatch pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa akin. It's an experience and as far as I remembered, ginusto ko din naman yun nung moment na yun. Kaya hindi ko dapat pagsisisihan ng isang bagay na ginusto ko kahit pa natangay lang ako ng sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na gagawin ko uli yun. Natangay sa sitwasyon. I think I have an idea. Actually, wala naman talaga akong ganong balak. Pagkakaila ko. You see? We're not having dinner together with just the two of us. May kasama tayo. May ibang kasama sa dinner? Sino? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mag-asawang Gatchalian.
na iniimbitahan kaming dalawa na makasalo sa dinner. They still believe we're a couple. Sinapo ni Patty ang noong. Mukhang noon lang niya na-realize ang consequences ng ginawa niyang pagpapapanggap sa mag-asawang Gatchalian. They are here? Pulong ko kay Patty nang matanaw ko ang mag-asawang Gatchalian na pumasok sa restaurant na pag-aari ng mga ito. Talaga bang kailangan natin gawin to? Bulong ni Patty na nasa tabi ko sa likod ng mesang pang-apatan. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Halata ang guilt. Pinigilan ko ang mapangiti. You started it, remember? Nagpakawala ng hininga si Patty. Lihim akong nagdiwang. Hindi ko ugali ang manggipit ng tao. It's just that I needed to do this so I could be with her. No, don't get me wrong. I wasn't being romantic here. I just wanted to take her to bed again. Bakit ko ba kasi iniisip yun? Bulong niya. Nagsisi ka ba na tinulungan mo ko? Hindi naman. Ang pinagsisihan ko ay yung nagsisinungaling ako sa kanila. Pwede namang umisip na lang ako ng ibang paraan para makonek ako kay Doña Elvira. Para makakonek ako sa pagiging romantic niya. Sana pinalabas ko na lang na engaged na ako sa ibang lalaki at friends lang tayo. Well, it's too late to change your storyline. Lumabi si Patty. Bakit kasi hindi mo na lang sinabing nag-break tayo nang bumalik na tayo sa Maynila? I told you I don't want to break the old lady's hopeless romantic heart. I grind secretly. Hindi na nagsalita si Patty hanggang makalapit na ang mag-asawa. Tumayo kami para i-welcome sila sa mesa. Nakipagbeso-beso pa si Patty kay Doña Elvira. Nagkumustahan naman kami ni Don Tim. Maya-maya pa ay kumakain na kami. Pinagmamalaki ni Don Tim ang newly opened restaurant nila at ang menu na walang kapares sa sarap. Hanggang sa mapunta na ang usapan na sa amin ni Patty. You really look good together, komento ni Doña Elvira sa amin ni Patty na katingin. You'll make beautiful babies. Biglang naubo si Patty. Inabutan ko agad siya ng tubig. What's wrong, mahal? Tanong ko. Mahal? I almost wanted to vomit when I heard myself mention the word. I asked Patty earlier what we should call each other. Sinabi niyang sa 5 naging relationship niya, nagamit na niya ang honey, baby, babe, sweetie at iyon na lang daw ang gamitin namin na palabas namin. Ayaw ko sanang pumayag pero iyon ang gusto niya kaya wala akong nagawa. Hinagod ko ng kamay ang likod ni Patty. Naramdaman ko ang pagpiksi niya pero hinayaan niya akong hagurin. I recalled how I ran my hands on her naked back and caressed the softness on her skin that night in Coron. Oh, I was dying to touch her naked skin again. I was only now, mahal, nakangiting sabi ni Patty. Nasa mid lang ako. Nampot ko ang table napkin at pinunasan ng trays ng tubig sa gilid ng mga labi niya. Nahalata akong medyo na-surpresa si Patty sa ginawa ko. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan kong gawin iyon. Maybe we were putting on a show. Kaya kusa na akong kumikilos para magpanggap ng isang caring boyfriend. But I had never done this to any woman before. It's crazy how Patty could make me do things like this for the first time. Thank you, mahal, malambing na sabi niya. Pagkatapos ay tumingin sa mag-asawang nakatingin sa amin. Halatang nasisihan si Doña Elvira sa nasasaksihan. So tell me, do you have any wedding plans already? Parang ako naman ang mauubo. Kasal agad? We cannot possibly fake a wedding. Tumawa si Patty. Ma'am naman, kasi simula pa lang po namin. So what? Sabi ni Doña Elvira. Tim proposed marriage to me and asked me to spend the rest of my life with him after 2 months of dating. 2 months lang? Nabiglang ulit ni Patty. Are you kidding? Hindi ko napigilan ang mag-react. Why are you so surprised? Tanong ni Don Tim na pinaglipat-lipat sa amin ni Patty ang tingin. When you believe you found your true love, you will not let her go. You'll do something to make sure she ends up with you. Sa akin nakatingin ang matandang lalaki nang sabihin ng dalawang huling pangungusap. Napalunok ako. Was that how love worked? Damn, that's freaking insane. Nang balingan ko si Patty, nasilip ko ang lungkot sa kanyang mga mata.
Pakiramdam ko, naalala niya ang mga ex niya. Oh no, she shouldn't let the oldest see the sadness in her eyes. She's supposed to look happy. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Patty na kailangan niyang umiti dahil baka mahalata kami ng mag-asawa. Kaya hinawakan ko na lang ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. I needed to distract her. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay namin. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Wala pa pong 2 months mula nang magkakakilala kami ni Patty, sabi ko sa mag-asawa. Kapag 2 months na kami, we'll see. Ngumiti ang mag-asawa at nagsimula ng magkwento si Doña Elvira kung paano nag-propose sa kanya si Don Tim. Pero wala roon ang atensyon ko kundi nasa kamay ni Patty na hawak ko pa rin. I didn't want to let go of her hand yet. I like the feel of it against mine. Iginalaw ni Patty ang balikat pero hindi ko pa rin inalis ang kamay ko roon. Nakaakbay ako sa kanya hanggang sa lumabas kami ng restaurant. Wala na tayo sa loob, paalala niya. Hindi na tayo nakikita ng mag-asawa, huwag kang overacting. Imbis na alisin na ang kamay ko sa balikat niya, mas naging possessive pa ang paraan ng pag-aakbay ko sa kanya. Narinig ko ang sarkastikong pagtawa ni Patty. Siya na mismong nag-alis ng kamay ko sa balikat niya dahil napansin siguro niyang wala akong balak tanggalin iyon. Napangisi na lang ako habang sinasalubong ang nagdududang tingin ni Patty. Iyon naman kasi ang dahilan kung bakit isinama ko siya sa dinner na iyon at magpanggap na girlfriend ko. Gusto kong wala siyang magawa para iwasan ang skin to skin sa pagitan namin. Gusto kong kapag nagdikit ulit ang mga balat namin ay maalala niya kung gaano kasarap ang namagitan sa amin sa koron. Gusto kong matangay siya sa sitwasyon habang nagpapapanggap kami mag-on. Baka sakaling siya na mismo ang mag-initiate na may mamagitan ulit sa amin. Gaya noong nasa koron pa kami. If she'd asked me to take her to my place again, I'd waste no time. Ang galing mong umarte, no? Nakangiting pero halatang sarcastic na sabi ni Patty. Kulang na lang. Halikan mo na ako sa harap nila para lang mapaniwala silang tayo talaga. I exhaled a laugh. Tinapunan ko ng tingin ang mga labi niya. Actually, I was tempted too. Nakita ko ang pagkabura ng ngiti ni Patty. I stepped forward to close the distance between us and stared at her widening eyes. I lifted up my hand to touch her face. I could kiss her right then and there. Kaya lang, humakbang siya paatras. Tinetest mo ba ako? Tanong niya. Test? What do you mean? Tinetest mo akong natuto talaga ako na sa mga tinuro mo sa akin nung nasa koron tayo. Tinetest mo na akong maakit ako sa'yo sa isang tulad mo. Isang tulad kong jerk. Parang nag-alalangan pa siyang sabihin. I gawked at her in disbelief. What? I'm sorry, Jake, pero siguro naman, alam mong may pagka-jerk ka din. Hindi ka tulad ng mga lalaking nagpaasa at nanakit lang sa feelings ko, pero parang ganun. Parang ganun ka rin. Kasi, ex lang ang gusto mo sa mga babae. Wala kang balak na ma-inlove sa kanila. Hindi ako nakapag-react. Yes, maybe I was a jerk. Somehow, alam ko naman yun. Pero hindi ko alam kung bakit parang may sipa sa dibdib nang sabihin ni Patty na isa akong jerk. Hindi na ako maaakit sa isang jerk. Puno ng conviction, sasabi ni Patty. I can now recognize a jerk when I see one. Hindi na ako maluloko at may isahan ng mga lalaking tulad ng mga ex ko. Idealistic na ako ngayon. So, you better compliment me for my transformation. I owe this to you. Wala pa rin akong masabi. Nakatanga lang ako sa kanya. Let me set the record straight. I won't sleep with you again, Jake. So you better stop seducing me. Wow, I couldn't believe she's rejecting me again. She had rejected me 3 times in a row. This was unbelievable. I had never been rejected by a woman in my entire life until now. I think we are better off as friends, pagpapatuloy ni Patty. Friends? Noong nagkakakilala tayo sa koron, I believe naging magkaibigan tayo noon. Kung hindi lang tayo. I mean, kung wala lang nangyari sa atin noong huling gabi, I'm sure we'll still be friends until now. You're a jerk to women, but I think you're a very good friend. Damn it, I couldn't believe I was hearing these things.
Pinapanood ko si Patty habang nagpe-present ng promotional plan gamit ang projector sa conference room ng opisina ng Everest. It had been 2 weeks since she told me we were better off as a friends, but I still could not believe that I was actually friend zone. Friend zone, damn. Ang nakakatawa, tinanggap ko iyon. I've given up on Patty. I've given up on trying to seduce her to sleep with me again. I had become her friend. No extra benefits. Just plain friendship. Pinagtawanan ako ni Anton nung sabihin ko sa kanya ang sitwasyon ko. Hindi rin siya makapaniwalang tinanggihan ako ni Patty. Pero mas hindi siya nakapaniwalang nakikipagkaibigan talaga ako sa babae. Ang sabi ko kay Anton, hindi pwedeng hindi kami magkita at magsama ni Patty dahil ang Think First at Creative Team ni Patty ang may hawak ng promotions ng Isla El Teo. So, we might as well be friends. Isa pa, ayokong isipin ni Patty na ganun ako ka-jerk para tanggihan ang friendship na ini-offer niya dahil lang tinanggihan niya akong kasama ulit sa kama. Gusto kong makita ni Patty na hindi ako masamang tao. That I was just being realistic. I was just being me. Kaya tinanggap ko ang friendship na inaalok niya. I wanted to prove to her that I'm better than her exes. Ibinalik ko ang sarili ko sa sitwasyon naming noong unang ko siyang nakilala sa Coron. Even though I desired her, I had managed to hold myself up. But it's harder now because every time I look at her lips, I wanted to devour them. Tulad ngayon, I was distracted. She shouldn't have worn something sexy behind her coat. Her cleavage looked tempting. Napatingin ako sa ibang lalaki nasa meeting. Hindi ko alam kung saan sila exactly nakatingin dahil mukhang nag-i-enjoy sila sa presentation ni Patty. Tumingin ako kay Anton na nakatingin din kay Patty. Matagal nang mannerism ni Anton ang nakahawak at nakasupport ng thumb finger sa baba at ang index finger ay tinitrace ng paulit-ulit ang lower lip. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nagustuhan ang ginawa niya habang nakatingin kay Patty. Sinagi ko ang braso niya para matigil siya sa ginagawa. Halatang nagtaka siya sa ginawa ko. Nang matapos ang presentation at meeting ay nagpaalam na ang team ni Patty. Hindi ako lumabas ng conference room dahil may private deliberation ng team na bumubuo sa Isla El Teo project tungkol sa promotional plan ng Think First para sa proyekto. At nang matapos kami sa meeting, sabay kaming lumabas ni Anton. Bakit mo ako sinagi kanina? Tanong niya habang naglalakad kami sa hallway. Hindi pala niya nakalimutan ang ginawa ko. Your mannerism is quite disturbing. Baka kasi makita ka ni Patty at isipin niyang may iniisip kang kalokohan habang nakatingin sa kanya. Halatang hindi inaasahan ni Anton ang sinabi ko. Wow! Kailan pa naging protective sa isang babae, pare? She's part of our project now. Ayoko lang na may masabi siya na nababasto siya sa mga tingin niyo. Ngumisi si Anton. Damn! Jake, you sound like an overprotective boyfriend. What the hell are you talking about? Umiling-iling siya. Kung hindi ko lang alam na bato ang puso mo, iisipin kong tinamaan ka na sa kanya. Tumawa pa si Anton bago lumiko ng daan dahil pupunta pa raw siya sa finance department. Tinamaan? Anong ibig niyang sabihin? Iniisip pa niyang in love ako kay Patty. Exhaled in disbelief. Parang gusto kong habulin si Anton para sabihin sa kanya na hindi ako in love kay Patty. Just because she's the first woman I'd want to take to bed twice didn't mean I was in love with her. That's ridiculous, I mean. Patty sure could be lovable, but I was not the type of fall in love. I would admit that I like her though, not just sexually. I like her personality. I like her being fun and witty. Her sometimes being bright, sometimes being naive. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkagusto ako sa isang babae. When I was teen, I used to like a few girls. So, this was nothing new. I exhaled a laugh while walking down the hallway. I wasn't in love. I was incapable of that feeling. Isa-isa kong tinikman ang iba't ibang flavors ng instant coffee na nasa harap ko sa mesa kung saan katabi ko si Patty. Isinama niya ako sa product tasting na kailangan niyang i-conduct para makagawa ng promotional plan para sa bagong brand ng instant coffee ng isang kumpanyang kumuha sa serbisyo ng Think First. Hindi ko alam kung bakit ako at hindi ang isa sa mga subordinate niya ang dinala niya roon. She knew I love coffee and she said she trusted my taste.
Gusto niyang malaman kung ano ang pananaw ko sa lasa ng mga kape. Patty could be really persuasive but I didn't find it annoying. Kaya kahit may ibang appointment ako, ipinakancel ko kay Ellie nang hindi nalalaman ni Patty para lang mapuntahan ko siya sa opisina ng kumpanya ng kape. So, what do you think? Tanong ni Patty na pinagmamasdan ng reaksyon ko sa bawat tasa ng kapeng damputin ko. How do you describe the taste? Sasagot na sana ako pero may iba na akong naisip. Hindi sa akin nakatingin ang managing director ng Triad Enterprises kundi kay Patty na parang hindi alintana ang pagmamasid na ginagawa ng lalaki. Halatang atraksyon at mali siya sa tingin ni Brian. This Brian Regalado was infamous. Anak siya ng isang dating senador, kilalang playboy. Kung wala siguro ako rito, malamang ay dinidigahan na si Patty. I was glad I ditched my appointment to her. Wala akong tiwala sa pagmumukha ni Brian na ito. Sinabi ko ang reaksyon ko sa lasa ng bawat flavor ng kape habang si Patty ay isinusulat ang sinasabi ko. Mukhang na-intimidate sa akin si Brian dahil masyado akong prangka sa pagbibigay ng reaksyon sa lasa ng mga produkto nila. Pumalatak si Brian. Sabi ko na nga ba, pamilyar ka, sabi niya sa akin. Director ka sa Everest, di ba? Kaya pala kaninang ipakilala ko ni Patty kay Brian bilang coffee expert ay kumunot ang noo ng lalaki. Pamilyar pala ako sa kanya pero hindi kaagad niya naisip kung sino ako. Siguro nakasabay ko na siyang mag-golf sa Manila Polo Club o sa isang social gathering pero hindi namin personal na kilala ang isa't isa. Yeah, formal na sagot ko. I thought you were connected to Think First. Nakakunot ang noong sabi ni Brian at tumingin kay Patty. Nagtataka siguro siya kung bakit isinama ako ni Patty at nag-iisip ng mali siya sa ugnayan namin ng babae. Nakita ko ang paglunok ni Patty. Tumingin siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi masabi. Nabigla na lang ako nang umabrisete siya sa akin. We're actually dating, sabi niya. Sinulyapan ko si Patty na nabigla. Ay matamis ang pagkakangiti sa akin. I got it. Patty was putting on a show again. This time, hindi na sa harap ng mag-asawang gatsalyan kundi kay Brian. Parang nakukuha ko na ang dahilan kung bakit. Halatang na-disappoint si Brian sa narinig. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang plano mo? Tanong ko kay Patty nang makalabas na kami ng opisina ng Triad. I got it. It seems that Patty did not bring me there because she trusted my taste as a coffee aficionado. Gusto pala niya akong gamitin para ipangharang kay Brian. Ang plano ko lang talaga isama ka para hindi na ako digahan ng Brian na yun. Pero kinwestiyon niya ang presence mo Kaya napilitan akong sabihin na may relasyon na lang tayo para tumahimik na siya. Sorry. She looked at me with puppy eyes. I grind. It's okay. Hindi naman ito ang first time na nagpanggap tayong mag-on. Kaya lang, sana sinabi mo na sa akin ang plano mo para naman nakapag-ready man lang ako ng acting. Umagikik si Patty. May nakita akong bagong bukas na coffee shop doon sa kabilang block. Nadaanan ko kanina. May mga balloons pa. Grand opening kanina. Gusto kong itry. Tara. Hindi na muna namin kinuha ng kotse namin sa parking lot at nilakad na lang ang sidewalk papunta sa coffee shop. Habang naglalakad kami, kinuwento sa akin ni Patty kung paano siya dinigahan ni Brian nung una silang nagkita. Sinubukan niyang ibigay sa iba ng project kaya lang siya raw ang personal na inirequest ni Brian. Brian was good looking but she's a certified playboy. So Patty wanted to show him a way but could not do it because Brian was a client. Isa pa, umiiwas na si Patty sa lahat ng lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. I was glad that she really was making an effort to avoid love and potential heartbreak. I was glad that she's not attracted to Brian or to any of the men around her. Ngayong nalaman niya may boyfriend, nag-quote at unquote si Patty sa mga daliri. Ako, hindi na siguro niya ako lalantiin. Good-looking male friend like you is quite handy. Tinapik pa niya ako sa balikat. I laugh. How are you ironic na ang isang lalaking hindi pa naranasang maging boyfriend ay 3 beses nang nagpanggap na boyfriend ko. Oo nga, no? Pero mas ironic na 3 beses na niyo nang nag-enjoy ako nagpanggap na boyfriend niya. It made me wonder,
Ano kaya ang pakiramdam na pag-aari ang isang babaeng tulad ni Patty? Yung pwede siyang hawakan kahit kailan gustuhin. Yung pwede siyang halikan o anumang oras. Yung madalas siyang kasama at kausap over the phone. Yung walang ibang lalaki ang pwedeng gumawa ng lahat ng iyon kundi ako lang. I immediately shook my head. What was I thinking? Sinulyapan ko si Patty sa tabi ko. Nagtaka ako nang makita ang kakaibang reaksyon ng kanyang mukha habang nakatingin sa harapan. She looked surprised. Nang sundan ko ang tinitingnan niya, nakita ko ang isang lalaking tansya ko ay kasing edad ko. He's not strikingly handsome but he surely had the looks. Nakatingin din ang lalaki kay Patty at tulad din ng babae, mukhang nasurpresa rin ang lalaki pagkakita kay Patty. Tinapunan ako ng tingin ng lalaki at parang medyo nag-alangan. Patty, sabi ng lalaki nang ibalik ang tingin sa babae. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Patty. That was when I realized that this guy must be... Kumusta ka na, Jomar? Wala nang galit sa mga mata ni Patty pero hindi siya nakangiti. I've been trying to reach you, Patty. Gusto sana kitang makausap. Tinapunan ulit ako ng tingin ni Jomar bago ibinalik ang tingin kay Patty. Kung pwede. Naramdaman ko ang pagtigas ng pangako. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng galit. Itong lalaking iniyakan ni Patty sa koron ang dahilan kung bakit nag-give up na siya sa paghahangad ng pag-ibig. This jerk must have hurt Patty a lot. Bakit gusto makausap ni Jomar si Patty? Para ano? Para mag-sorry ba o makipagbalikan? Hindi ko nagustuhan ang huling naisip ko. No. This guy didn't deserve Patty. Hindi ko alam kung may natitira pang pagtingin si Patty sa lalaking ito pero hindi na niya pwedeng balikan ng lalaking nanakit sa kanya ng matindi. I wouldn't let this guy hurt Patty again. I wouldn't let anyone hurt her again. Bago pa sumagot si Patty ay inakbayan ko na siya. Iyong pinaka-possessive na akbay na alam ko. Tumingin sa akin ng lalaki at matalimang tingin na pinukol ko sa kanya. No? Mariing sabi ko. I can't let you talk to my girlfriend. Yes, I'm pretending as Patty's boyfriend for the fourth time. Halatang na-intimidate si Jomar. I'm sorry? I just want to... We're in a hurry, sabi ko. So excuse us. Inalis ko ang kamay ko sa balikat ni Patty para kunin ang kanyang kamay. Hinila ko siya papalayo sa ex niya. Nakalayo na kami nang maisipan kong balingan si Patty. Nahuli kong nakayuko siya at nakatingin sa kamay namin. Sa kamay kong hawak ang sa kanya. Hindi ko binitawan ang kamay niya dahil baka nakatanaw pa rin sa amin si Jomar. Wala namang indikasyon na nagalit si Patty sa pakikialam ko. Ang galing mo palang umarting possessive boyfriend, sabi niya. I'm sorry, I just trying to protect you. Unti-unting ngumiti si Patty. Thank you. Huwag mo nang balikan ang lalaking yon. He don't deserve you. Hindi na ako babalikan nun. Baka gusto lang talagang humingi ng tawad sa nagawa niya. Baka nagigilty. Pero kahit bumalik man siya, hindi ko na siya babalikan. Hindi ko na siya mahal. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Malapit na kami sa coffee shop na sinasabi ni Patty nang ma-realize kong hindi ko pa rin pala binibitawan ng kamay niya. Aaminin ko, nangihinayang ako nang pakawalan ko ang kanyang kamay. So, what is this dinner for? Tanong ko habang pinagmamasdan si Patty sa paghihiwa ng steak. Niyaya niya ako mag-dinner sa isang fine dining restaurant. Treat daw niya. Wala lang, sagot ni Patty pagkatapos isubo ang maliit na piraso ng steak. Gusto ko lang itry itong bagong restaurant. Wala akong makakasama kaya ikaw ang niyaya ko. Really? Hindi ko itinago ang pagdududa. Bakit? Ano bang iniisip mo? I don't know why but I feel as if kinakaibigan mo lang ako para ipantaboy sa makukulit na suitors mo at sa potential ones tulad ng lalaking yun. Sinulyapan ko ang lalaking nakaupo 2 tables away from us. Na kanina patingin ng tingin sa iyo pero hindi makalapit dahil kasama mo ako. Hindi Numiti siya. But you're doing a good job so far. Damn, I exhaled. Humagikik si Patty. I couldn't believe she's using me. And I couldn't believe I was letting her and was even pleased that she was actually using me. Sumeryoso ng mukha ni Patty nang matuon ang tingin niya sa isang lalaki at babae sa kabilang table na sweet sa isa't isa habang nagsusubuan ng pagkain. No, she couldn't be envious of the couple. I was right all along. That love could only make my life miserable. I was right when I shut love out of my life from the very start.
Sadly, hindi ko iyon napanindigan. A woman had caught me off guard. Sinipa ko ang maliit na puting bato papunta sa napakalinaw na tubig. It was a Sunday. It was supposed to be with friends right now, playing golf or basketball with them. But instead, I was here in El Nido, isolating myself. Madaling araw pa lang ay bumiyahe na ako papunta sa Isla El Teo, kung saan may ongoing construction. Pero dahil linggo ay walang nagtatrabaho, I would probably stay there until tomorrow to meet with the construction worker and the foreman. Hindi pa tinatanggal ang pambuhat sa isang party ng isla na siyang nagsilbing honeymoon site ng mag-asawang Gatchalian. Doon na lang ako matutulog mamayang gabi. I was literally alone in this island. Maski ang bangkerong naghatid sa akin doon ay pinabalik ko sa downtown dahil gusto kong mapag-isa. I never imagined I would see myself in this wretched situation. Naiintindihan ko na si Patty noong nakita ko siyang nagsisigaw sa dalampasigan, ganito palang pakiramdam ng broken-hearted. This was too painful. I hated myself because I let myself experience this kind of pain. I shouldn't let myself fall in love with Patty. Sana noong inilagay niya ako sa friend zone, umalis na lang ako. Hindi na sana nahulog ng tuluyan ang loob ko sa kanya. I failed to guard my heart. Now I didn't know what to do. Should I ask someone to teach me how to survive a heartbreak? Or how to move on immediately? Or how to just fucking forget everything and I just revert to who I was before, a man who never knew how to love. I had been almost a week without seeing or even communicating with Patty. It looked like she had shut me out of her life already. Baka boyfriend na niya ang lalaking iyon. Baka masaya na siya ngayon kasamang lalaking mahal niya. I spent the entire day roaming the whole island. Malapit na magdilim nang bumalik ako sa beach. Iniluglog ko ang botes ng alak sa nahawak ko at nagpasyang maglakad papunta sa dagat para ilubog ang mga paa roon. Naalala ko nang makita ko si Patty na naglalakad papunta sa dagat noon sa Coron at inakala kong binabalak niyang lunurin ang sarili. I thought going to Isla El Teo alone was a bad idea. Nagpunta ako roon para makalimot pero parang mas naalala ko si Patty dahil sa beach kami nung nagkakakilala. It's funny how I taught Patty how to not fall in love, but while doing so, she taught me how to fall in love with her. Inubos ko ang laman ng bote. Pagkatapos ay humakbang pa uli, palusong, sa dagat. Magpapakamatay ka ba? Natigilan ako nang makarinig ng boses. Hindi basta boses. Pamilyar ang boses. Iyong boses ng taong dahilan kung bakit ako nag-i-emote sa islang iyon. Kahit hindi ko iyong style. Nang lumingon ako, nakita ko si Patty na nakatayo sa dalampasigan. Nabitawan ko ang hawak na bote. Was I dreaming or I was hallucinating because of alcohol? Bakit nandito si Patty? Umalukip-kip siya at nakipagtitigan sa akin. Naglasing ka? Tapos lulusong ka sa tubig? Pagpapatuloy ni Patty. She's real. Hindi ako nananaginip at naghahalucinate. Nagsimula akong maglakad pabalik sa dalampasigan hanggang sa huminto ako sa harap niya. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakarating dito? Tanong ko. I tried to sound impulsive kahit ang totoo gustong-gusto ko siyang yakapin. God, I've missed her. Sumakay ako ng bangka. Naalala kong kani-kanina lang ay narinig ko ang tunog ng makina ng bangka pero hindi ko pinansin dahil mayroon naman talagang mga bangkang dumaraan sa paligid ng isla. Minsan nang nakapunta roon si Patty nung ginagawa pa lang ng team niya ang promotional plan sa gagawing island resort. Kaya alam niyang kung paano papunta roon. Why are you here? Hinanap kasi kita sa assistant mo kaninang umaga, out of reach kasi ang mobile phone mo, sabi niya. Nandito ka raw kaya pumunta ako rito. Wow, that's a lot of effort. Masyado siguro importante ang sasabihin mo sa akin para hindi mo mahintay ang pag-uwi ko. Tumango si Patty. Importante nga. Kung babanggitin niya ang tungkol sa boyfriend niya, I swear I would turn back on her. Kaninang umaga ko lang chinek ang recordings ng CCTV sa tapat ng bahay ko. CCTV? Ano naman ang kinalaman ng CCTV sa napamulagat ako? May CCTV sa harap ng townhouse ni Patty? Ibig sabihin,
Nakita kita sa footage, pumunta ka doon a week ago, may dalang kang flowers. Pabalik-balik ka sa kotse mo. Hinihintay mo ang pagdating ko. Pakiramdam ko ay umurong ang dila ko. Shit, I was dumb. Hindi ko pwedeng lusutan ang nakuhana ng camera. Malinaw kung ano ang pakay ko sa kanya ng gabing iyon. Jake, ano dapat ang sasabihin mo sa akin nung gabing yun? Pag-asam ba ang nakikita ko sa mga mata ni Patty? Nagpakawala ako ng hininga. Mahalaga pa ba yun? Mahalaga pa ba yun? You're probably busy right now with your new love life. Kaya kung ano man ang sasabihin ko ng gabing yon, hindi mo na kailangan malaman pa. Kailangan kong malaman, nandun ka pa ba para lang mag-sorry? Peace offering lang ba ang mga bulaklak? O gusto mong tumalikod ako sa kanya at humarap sa dagat? Gusto kong ikaw ang unang babaeng pagbibigyan ko ng bulaklak? Gusto kong sabihin hindi lang sex ang gusto ko sa'yo. Gusto kitang makasama palagi dahil masaya ako kapag kausap kita. Gusto kong itanong kung pwede kitang maging girlfriend. Kasi, finally, nagka-interest na akong maging isang boyfriend. Gusto kong sabihin, mahal kita. Bumutong hininga ako. Pero nakita kong may naghatid sa yung lalaki. Yung mismong lalaking nakita kong kasama mo sa bar. You went out with him again and kissed him. So I decided to just drive away and never come back. Alam ko nang dapat na akong mawala sa buhay mo. Nilingon ni Patty at nakita ko ang pagkamangha sa mukha niya. I can't be your friend forever, Patty. Ayoko rin maging fuck buddy mo. I want you to be mine. I want you to love me because I loved you. But I guess even if you're known about this earlier, hindi mo rin ako tatanggapin because you believe I'm a jerk. Tulad din ako ng mga ex mo. Naiiwan din kita at lulukuhin balang araw kapag pinatulan mo ako. Because I'm not a decent man like that guy in the bar. I sigh in frustration. At least, nagtagumpay ka sa isang bagay. You've prevented yourself from falling for another jerk. Tumalikod ulit ako sa kanya. Ayoko makita niyang pain sa mukha ko. If you really are a jerk, sa wakas ay nagsalita si Patty. Ibig sabihin pala, hindi rin ako nagtatagumpay sa bagay na sinasabi mo. Because I've fallen in love with you. Marasa kong napalingon kay Patty. Nakita ko ang mist sa mga mata niya. Hindi ka nga pa-fall, pero pa-fall ako sa'yo kahit noong nasa koron pa tayo. Kasi kahit alam ko na hindi ka marunong magmahal, ipinakita mo sa akin kung gaano ka ka-genuine at naramdaman ko na totoong naging concern ka sa akin noon. Kaya hindi ko pa rin napigilan ang sarili kong mahulog sa'yo. Napamulagat ako sa confession niya. Kaya umalis agad ako ng island. Natakot kasi ako ang iwan mo pagkatapos na may mangyari sa atin nang makita ulit kita. Gumawa ako ng barrier sa pagitan natin para hindi ako tuluyang ma-inlove sa'yo. Ayokong ma-inlove sa isang lalaking alam kong hindi ako mamahalin kahit kailan at gusto lang akong dalhin sa kama. Pero kahit friend zone kita, hindi pa rin ako nakaligtas. That day when you held my hand away from my ex, noon ko na-realize na na-inlove na ako sa'yo. I felt euphoric. Ganito pala ang pakiramdam kapag nalaman mong reciprocated ang feelings mo. Ganito pala kiligin ang mga lalaki. Kaya nag-decide akong maghanap ng ibang lalaking mamahalin ko para mawala ang feelings ko para sa'yo. Pagpapatuloy ni Patty. That guy in the bar, nagka-interest lang naman ako sa kanya kasi marami kayong pagkakapareho. Pero na-realize kong niloloko ko lang din ang sarili ko. Yung qualities mo pa rin ang hinahanap ko sa kanya. Ikaw pa rin ang hinahanap ko sa bawat lalaking makadate ko. Pinalis ko ang mga daliri ng mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi. So hindi kayo ng lalaking yun. Hinawakan ni Patty ang kamay ko at idinikit sa kanyang muka. Hindi. Tumangutango ako. Kung ganon, let's set the record straight. Ilang beses na tayo napanggap na mag-on. Can we make it real this time? Tumango siya. I pulled her close and kissed her hungrily. I love you. I love this woman so much I was thinking of marrying her right away. But not yet. Gusto ko munang maranasan kung paano maging isang boyfriend at kung paano ang magkaroon ng isang girlfriend. Maybe after 2 months? We'll see.